Isang lungsod na sinasabing hindi kayang pasukin. Mga pader na kasing taas ng bundok. Mga mandirigmang isinilang para ipagtanggol ang kanilang bayan. At sa kabilang panig, mga hari ng Greece pinagsama-sama ng isang sumpa. Naglayag sa dagat dala ang galit, karangalan at paghihiganti. Isang digmaang hindi nagsimula sa lupa, hindi dahil sa yaman at hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa isang babae. Ito ang digmaang nagluwal ng mga alamat. Digmaang nagbigay buhay sa mga makasaysayang mandirigma. At ang digmaang nagbunsod ng paglilinlang, karahasan at kapalaran. Ito ang makasaysayang Trojan War. Sa bawat kwento may saysay, mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap. Lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Nagsimula ang lahat hindi sa isang hindi pagkakaintindihan, kundi sa isang handaan ng mga Diyos. Sa kasal ni Peleus at Thetis, lahat ng Diyos ay inimbitahan, maliban sa isa. Si Eris, ang diyosa ng alitan. Sa kanyang galit, naghagis siya ng isang gintong mansanas na may nakaukit na mga salitang para sa pinakamaganda. Tatlong diyosa ang nag-angkin nito, si Hera, Athena, at si Aphrodite. At ang napiling humusga ay isang mortal, si Paris na taga-Troy. Isa-isang inalok si Paris, si Hera, kapangyarihan at paghahari, si Athena, karunungan at tagumpay sa digmaan, at si Aphrodite, ang pag-ibig sa pinakamagandang babae sa buong mundo. At pinili ni Paris ay ang alok ni Aphrodite na pag-ibig, at ang babaeng iyon ay si Helen ng Sparta, asawa ng haring si Menelaos. Nang makuha ni Paris si Helen patungong Troy, hindi lang isang babae ang nakuha niya, kundi ang karangalan ng buong Greece. Hindi lang si Menelaos ang nagalit, dahil minsan nang hinangaan si Helen ng lahat ng hari ng Greece. Nagpanata sila ng sumpa na ipagtatanggol ang sinumang mapangasawa niya, at ngayon, panahon na upang tuparin ang sumpa. Pinangunahan ito nila Agamemnon, Achilles, Odysseus at Ajax. At 1,000 barko ang naglayag patungong Troy. At ang digmaan ay nagsimula. 10 taon. 10 taon ng sugat, espada
At sigaw ng mga mandirigma, hindi bumagsak ang Troy. Sa pader nito nakatayo si Hector, ang pinakadakilang tagapagtanggol ng lungsod. Sa kabilang panig, si Achilles, ang mandirigmang halos Diyos na, ngunit alipin ng sariling galit. Ang digmaan ay naging personal. Ang bawat laban ay kwento ng dangal at katapasan. Nang agawin ni Agamemnon ang karangalan ni Achilles, tumanggi itong lumaban. At sa pagkawala ni Achilles, lumakas ang Troy. Hanggang sa masawi si Patroclus, kaibigan ni Achilles. Dito muling bumalik si Achilles, hindi para sa Greece, kundi para sa paghihiganti sa kaibigan. Sa harap ng pader ng Troy, tinalo ni Achilles si Hector. At sa pagkatalo ni Hector, nagsimulang humina ang Troy. Hindi lamang tao ang lumalaban. Ang mga Diyos ay may sariling panig. Sina Athena at Hera para sa Greece. Sina Aphrodite at Apollo naman para sa Troy. Ngunit kahit ang mga Diyos ay hindi kayang baguhin ang itinakdang wakas, tinamaan si Achilles sa kanyang nag-iisang kahinaan, isang palasong ginabayan ng kapalaran. Ang pinakamalakas na mandirigma ay bumagsak. 10 taon na, wala pa ring nagiging panalo, hanggang sa may ideyang isinilang, hindi mula sa lakas, kundi sa talino, isang kabayong rebolto, isang regalo na puno ng paglilinlang. Umalis ang hukbo ng Greece na kinigilak ang Troy dahil sa pag-aakalang pagkawagi sa digmaan. Ipinasok ang kabayo sa loob ng Troy, ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng kabayong rebolto ay nagtatago ang iilang mandirigma ng Greece. At sa isang gabi habang nagkakasiyahan ang Troy, bumukas ang pinto ng lungsod. Walang laban, walang awa, nasunog ang Troy. Tinapos ang mga lalaki, naalipin ang kababaihan, nagwakas ang isang sibilisasyon. Ang lungsod na kailanmang hindi nabubuwag ay bumagsak dahil sa paglilinlang. Ang Trojan War ay hindi lang alamat. Ito ay babala na ang digmaan ay maaaring magsimula sa pagnanasa, na ang karangalan ay kayang magpabagsak ng kaharian, at ang talino minsan mas mapanganib pa kaysa sa espada. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.